lakas sa liwanag. Kaya't inyong ingatan ang aking mga utos at inyong tuparin ang mga iyon. Ako ang Panginoon. Huwag niyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y pakakabanalin sa bayan ng Israel. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo, na naglabas sa inyo sa lupa. Ako'y maging Diyos. Ako ang Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, salamat po sa inyong mga salita na nabibigay ng kalakasan sa amin. Dalangin namin that you enlighten us today as we listen to the Word of God. And bless your people as we gather here as a covenant people of God. You are our covenant God who relates to us through our Lord Jesus Christ. Salamat po sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Magsiwa po tayong lahat. So now we are in Leviticus chapter 22. Medyo patalon-talon po ako sa Leviticus. Pero gusto ko makita niyo rin yung pinakamalaking larawan nito. Kung natatandaan natin, no, when we study the Bible, particularly when we are studying the New Testament, kailangan lagi nating binabalikan ng Old Testament. We need to interpret the New Testament in line with the Old Testament because there are a lot of things in the New Testament pertaining to the Old Testament. That's why in studying the book of Hebrew, makita mo puro Old Testament yan. Lahat ng mga bagay na sinasabi doon, even Jesus Christ, sabi niya, ang lahat ng mga nasa Old Testament ay pumapatungkol sa Kanya. So whenever we see text in the scripture of the New Testament, we must also study that in light of the Old Testament. Now, kapag nag-aaral naman tayo ng Old Testament, ang hamon naman sa atin ay hanapin si Kristo rito. Sabi kasi ni Jesus Christ na ang lahat ng mga bagay na nasulat sa Old Testament ay pumapatungkol sa Kanya. So, whenever we study Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga istorya pumapatungkol kay Jesus Christ. So we can picture Jesus Christ in the Old Testament. That's why ang isang hamon, ano ang kinalaman ng mga teksto sa ating Panginoon Kristo and how will that apply to our lives? At kung paano na mga teksto sa Old Testament will fulfill in the person of our Lord Jesus Christ, lalo na dito sa Leviticus. Now let's go back our study in the book of Genesis. Bigyan ko lang ulit kayo ng muling pag-aaral. Tandaan natin, ang Pentateuch or the 5 books of the Bible was being, according to tradition, was being written by Moses. Except yung mga last part ng Deuteronomy, dahil patay na si Moses na. Now, doon sa idea na kung saan ang Israel ay nasa loob ng Sinai, no, they are traveling in the wilderness at doon ni Moses sinulat, sinabi, itinuro ang lahat ng mga bagay nito. So binigyan niya ng malalim na foundation ang mga Israelita because ito ay isang hamon sa kanya. Why we should go to the promised land? Because there's a promise in the book of Genesis. There's a promise of salvation, there's a promise of blessing for Abraham, there's a promise of nation, land, blessing. Parang sinasabi niya lang sa Israel, we are now claiming the promises of God because God told me. He spoke to me. Yun ang mabigat talaga doon. Kasi nakikipag-usap talaga kay Moses ang Diyos. At sinasabi na yung pangakong tipan ng Diyos from the book of Genesis ay kasalukuyang tutuparin ng Diyos in the person of Moses. So now, they were in bondage doon sa Egypt. Pinalaya niya from the book of Exodus. So ang Exodus na ay ang pagpapalaya. Tutuparin na nila ang isang pangako ng Diyos na kung saan pupunta sila sa promised land. Sa book of Exodus din, dinisenyo ng Diyos ang tabernacle because God also promised not only the promised land, but also God will live in the midst of His people. Kaya napakahalaga yung mga yugto na ito. Very exciting.
Kasi ito yung mga yugto na kung saan pinufulfill ng God, primarily, yung kanyang pangako doon pa sa book of Genesis. So sabi niya, gawa kayong tabernacle, because now, I will live in the midst of my people. Now sa Leviticus, ito naman ay pumapatungkol kung paano paglilingkuran ng Diyos. No? Paano natin pagsisilbihan? How will we worship God? The idea of Leviticus. Kaya nga ang salitang Leviticus coming from on that idea to the Levites. Mga Levita. Yung mga naglilingkod sa altar. Kaya yung binasa natin sa Leviticus chapter 22, it pertains to, it's actually God telling Moses to tell this to Aaron and his son. So this is an instruction to the clergy. Sa panahon natin, instruction sa mga pastor, sa elder. Because they are the one who are serving God primarily. Pero not only the elders, not only the pastors, but all of us. Ang Leviticus ay para rin lahat sa atin. You know why? Narinig niyo na ba yung idea na priesthood of all believers? Lahat tayo mananampalataya kay Kristo ay mga pari niya. Did you know, sa ating catechism, binabanggit din doon, 3 offices of Christ that we receive. The anointing of priesthood. So, lahat tayo, in that sense, we are all God's priests. And that reason, we are offering praises to God. Kaya lahat tayo pare. So kung ito ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak, para rin ito sa atin. God is actually giving instruction to the clergy, to those who are in Him. Okay? Ngayon, tatlong bagay ang i-share ko sa inyo, yung holy priest, holy offerings, and the holy God. Okay? Tatlong bagay na mula dito. So, Leviticus, we can see that it's a series of offerings, burnt offering, grain offering, guilt offering, peace offering. So, maraming mga offerings so that man may relate to that. So, instruction na yan para maging makakita sa akin. Hindi ito gawa-gawa ng tao. This is being commanded by you for you. Pero ng mga ito, hindi naman talaga paayos sa atin sa Panginoon, kundi ang lahat ng mga ito ay tumutukoy kay Kristo. Kasi si Kristo ang grain offering, si Kristo ang guilt offering, si Kristo ang burnt offering. Siya ang inalay para sa ating mga kasalanan. Ang problema ng mga Israelita, because they are unclean, marumi, they cannot, gusto ng Diyos na nasa gitna siya ng kanyang tao, pero ang problema, ang tao ay makasalanan. So therefore, in that sense, we need offerings. But those offerings is actually referring to Jesus Christ. No? Kaya nga ang mga law, ang mga batas ng Panginoon na sinulat sa Ephesians, sabi niya, Galatians, sabi niya, ang mga batas na ito will lead us to Jesus Christ. The law is a teacher. The law is the tutor that lead us to Jesus. So kaya yung mga batas na ito, ang nakikita natin is a picture of our Lord Jesus Christ. Because man cannot go directly to God except that what God instructs them to do para maging maayos. Now, doon sa verse 1, sa Leviticus 22, hindi ko na binasa kanina, Diyos nagsalita kay Moses. At ang sabi niya, verse 2, sabihin kay Aaron at kanyang mga anak. Now, ito ay chapter 22, for we all know what happened in chapter 10. Yung anak ni Aaron din, si Nadab and Abihu. Anong ginawa nila? Ang sabi doon, profanity of God's name. Kaya ngayon sabi niya, para hindi na maulit yung mga bagay yan, I'll give you instructions bilang mga clergy, bilang mga pastor. Ito ang dapat niyong gawin at ito ang mga hindi dapat gawin. So, in that sense, para hindi ma-profane yung pangalan ng Diyos. Ano yan sa Ten Commandments? Anong number sa Ten Commandments yan? Yung profanity of God's name. Wala niya? Commandment number 3. Tama? Do not use the name of God in vain, for He is Yun. So, it's actually profanity of God's name.
ayaw na ayaw ng Diyos na ang kanyang pangalan ay may malapastangan. E paano ba nalalapastangan ang pangalan ng Diyos? There are three things. Paano nalalapastangan ang pangalan ng Diyos? Una, kung ano ang Diyos, kung ano ang kanyang pangalan, that is His character and essence. God is love, God is just. So therefore, kapag ang bagay na ginagawa natin will reflect yung kabilang side ng Diyos, that is actually profanity of God's name. Lalo tayo mga Kristyano. Kunyari, sinabi, God is a God of love. And yung character ng love na yan ay dapat na sa atin. And yet, bilang isang Kristyano, we're not expressing that love. May problema tayo doon. Tapos, ipag-ugnayan sa kapwa, sinasabi natin, Kristyano tayo, born again tayo, and yet, we are not a person. We don't love our neighbors. We don't love our brothers. So, sa sense na gano'n, kaysa sabihin ng tao, teka muna, di ba born again ka? Bakit ganyan ka? No? And it's actually a profanity of God's name. Nalalapastangan natin ng Diyos sa pamagitan ng paggawa natin na taliwas sa kanyang character. Okay? So, who God is, tapos, kaya sabi niya sa Ezekiel 36, no, that I will sanctify my great name, which has been profaned among the nation. Ang pangalan ng Diyos ay napoprofane, nalalapastangan ng bansa. At iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Sa papaano paraan? Sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Now, sa Judaism, ang pag-disrespect or commandment to be broken is often referred to as a profaning the name of God. Kapag may utos ang Diyos, hindi mo sinunod, that's a profanity of God's name. Okay? May command ng God, disrespect mo siya, that's a profanity of God's name. Sapagkat, in that sense, dapat ang pangalan ng Diyos nag-glorify. Okay? Tataas. And I'm so sorry doon sa mga nangyari na sa atin sa nakaraan. No? Dito sa simbahan. Masyadong nagkaroon tayo ng mga broken hearts, hurts, pain. Sobra talaga karanasan natin. Sabi ni Pastor Gil, no? Ay, gusto ko i-quote yung sinabi niya. Yung nangyaring ito, and that is actually referring doon sa sinabihan tayo na dissolve tayo. Then those members transfer to the other church. Sabi ni Pastor Gil, from his word, sinabi niya, that is not God's glorifying. Yun yung word mismo sinabi niya. Yung ginawa na yan, yung nangyari yan, hindi mag-glorify yung God. Sabi niya, I'm so sad. Even I spoke to Pastor Pastor Auretan. Sabi niya, that's not good. That's bad. What happened to them. Because God's character is to unite the church. Hanggat maaari, hanggat dapat the church must not be divided. Kaya yung ginawang letter na yan, still under question. Pero may sagot na doon ng it's not a good resolution. That for you to say that the church is dissolved, no, and then get out from the church. That's actually a division. Local church yun, divide. And sa Reformed Church also, any church can withdraw their membership sa isang denomination and join another denomination. So that's an idea of, in one sense, that's a profanity of God's name. Sino ngayon ang nasira? Pangalan ng Diyos. No, dahil sa ating minsan yung tigas ng puso, minsan yung kawalan ng pag-unawa, kawalan ng pagmamahal. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ang iglesia ng Diyos ay magkaroon ng ganitong mga karanasan because it actually profane the name of God. Okay? So, another thing na naproprofane ng God is we are called by God to be a witness. But the moment we are not witnessing rightly sa tao, that will profane God's name. Because born again pa naman,
Kristyano pa naman pagtawagin, pero just like what happened here in Nadab in the Bible. That's why, on that reason, ang Diyos mismo ay nagpalabas ng kanyang mga kautusan. This is something that you should do. No, ito yung gawin mo, ito yung huwag mong gawin. Leviticus also tells us the things that causes uncleanness and rules and rituals for purity and holiness. So, that's number one, no? Yung inuutusan niya ang mga nanlilingkod, those who are the priests of God, to remain in Him, to get away from uncleanness, to glorify God, to be a witness of His name. No? Sa panahon natin ngayon, the name of God is being profaned. And it's also happening in different perspectives. In the Old Testament, para ma-profane ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagpalabas ng mga do's and don'ts. Huwag mong gawin to, gawin mo. Pero the moment you broke what God has commanded, then you are profaning the name of God. Though yung mga do's and don'ts na yan, in the Old Testament, you cannot be right with God by doing this and not doing this. But all these are picture of Jesus Christ that one day He will fulfill. Kaya kahit may mga do's and don'ts na doon sa Old Testament, gawin mo to, huwag mong gawin to. Hindi yan ang nangahulugan na pag ginawa natin ngayon, ay magiging maayos tayo sa Diyos. Kundi meron niyang tinutukoy sa atin, walang iba kundi si Kristo na mag-fulfill niya para maging maayos tayo sa Diyos. Hindi dahil sa do's and don'ts, kundi dahil kay Kristo. Kapag gumawa tayo sa panahon ngayon ng do's and don'ts to be right with God, ang tawag doon moralism. Na inaakala natin that we are good with God because of these moral issues. So, therefore today, like in the old, it never changed. Jesus is our holiness. He is our sanctifier. As the Holy Spirit works in us, and no amount of what we do make us holy, as if we are being saved by works. Today, profanity of God's name happened. When we, as God's witness, witnessing God to people outside of God's character, when there are divisions, quarrel among us, we profane God's name. Since in the New Testament, we are all God's priests. In one sense, so we exist to worship God, and if we are not worshiping God, we are profaning God's name. Tinawag tayo ng Diyos to worship Him. Diba? Pag Sunday, diba? Sunday, kaninong araw yan? The Lord's Day. That's why we have this call to worship. God calling us to go to His temple and worship Him. Kaya na may mga cases tayo yung tinatawag na profanity of the Lord's Day. Ano yung profanity of the Lord's Day? Which is subject for, subject for church discipline. Kapag binabaliwala na natin ang Sunday, na para sa atin, Sunday is the same day as Monday, Tuesday, Wednesday. Nagkakasama tayo sa Diyos. We are profaning His name. That is a profanity of the Lord's Day. Anong ginagawa natin na Monday, Tuesday, Wednesday? Parang wala din. No? Kaya nga siya tinawag na the Lord's Day. God separate the Lord's Day from the other day. Kaya nga Lord's Day. So sa kanyang Sunday, sa kanyang araw na ito na iniwalay niya para sa atin, para sa kanyang tao. Hindi yan katulad ng Monday. Minsan sa application, may problema tayo. Pag ang pasok natin sa school or ang pasok natin sa opisina o sa mga alas 6 pa lang isip tayo. Pero kapag ng linggo, ang worship ay 9:05. Alis na tayo ng bahay. And most of the time, reality, pero hindi absolute. Malapit, pero yung malalayo, tingnan nyo, mga malalayo sa ating pinarinig. Sino ang kauna-unahang nagbubukas ng simbahan? Eddie. Ano oras pupunta si Sir Eddie dito? Bago mag-7. Mga 6:30, nandito na siya. Kaya maghihintay siya ng 2 oras at kalahati. Kaya pag magsisimula ng worship, gusto niya na umuwi. Sino pa ang maagang pumupunta rito? Santa Maria.
Malalayo. This is not to blame us, but also to open our eyes. Ito mga tao malalayo, isa galing pa umbong. Bago ko si Eddie, bago yan ng kakawin ngayon sa oras ang hinintayin niya. Kasi napanggap na siya kumawin ngayon. Ibig sabihin, 6:30 siya dito, baka umalis siya na alas ko. Ay, hindi naman na. Kaya, mabuti. Pero napakaaga niya. Now, ito, coming from God, napakahalaga sa atin ng Panginoon. Napakahalaga ng Diyos sa atin. Mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos sa buhay natin. And that makes Sunday, the Lord's Day, very important to us. Buti nga, hindi na tayo katulad sa Old Testament. Once you profane the name of God, kaya sinasabihan niya rito yung mga priest. Kasi mamamatay kayo. Sabi niya, if you will not follow my instruction, you will die. You will be cut off, sabi niya. Yung word na cut off, which is, ang cut off is a covenant term. Kung naalala niyo yan sa Genesis chapter 17, yung hayop na hinati sa gitna, pero ang lumakad doon sa gitna na yun, ang God, hindi niya sinama si Abraham. You know why? Kasi God knows that Abraham probably will break the covenant. Kaya sa Diyos lang ang lumakad doon sa gitna ng hinati na yun, because He is a covenant keeper. He will keep the covenant for us. Ano ibig sabihin ng hinating hayo? Yun ay parusa. Kaya dapat doon, usually ganito ang ginagawa nila as practice in the Old Testament. Kunyari may hari at may baysal. At nakipagtipan sila. Ahahin yung hayo, dadaan sila sa gitna. Ritual. Kung sino sa kanila ang mag-break ng covenant, kung paano ginawa sa hayop, ganun gagawin sa kanila, hahatiin ang kanilang katawan. Anong ginawa ng Diyos? Hindi niya hinayaan Abraham tumawid doon sa gitna. Sino ang tumawid doon? Ang Diyos lang. Because God is the only covenant keeper. Kaya sabi niya, ingat kayo mga clergy, Aaron and your sons. Dahil kung hindi kayo susunod sa instruction ko, you will be cut off. Meaning, you are a covenant breaker. Kaya tayo bilang pari, lahat tayo, not only the elders, but all of us are priests. No? Tayong lahat, dito ay pari ng Panginoon. Okay? So, kaya na makita natin, the Testament how kaya maganda kung maka-attend kayo ng Sunday Sunday school. Ako'y nangihinayang kung hindi nyo napapakinggan. Kanina, nag-article 1, 4 to 5 tayo ng Canons of Lord. Yan yung tulip. No? So, nakuha na natin na 1, 2, 3, 4, and 5. Ang gaganda po niyan. Kasi kung hindi natin yan, hindi natin maunawaan talaga the pureness ng idea ng tulip. Kasi tulip, lang yan. Napaka-iksi lang yan. Parang pero ang pinaka-detalye niya nandun sa Canons of Lord. No? Kaya lahat ng mga bawat detalye nito, maano niyo. So, in that sense, ini-invite ko kayo na next Sunday, punta tayo dito ng at least 9 a.m. or 9:15. Sakto. Okay? Para maganda. So, makita natin, ingatan ng Diyos ng Christ by telling them, ito ang gawin nyo, huwag nyo gawin ito. Kung magagawa niyo ito, you are actually being cut off. Si David na Bible, nangyari sa kanya, napatay siya. Okay? Kaya iniingatan ng Diyos sa kanyang clergy, ang kanyang mga, by telling this. Now, panghuli natin. Dito na mahabaan kasi nahilin tayo ngayon, but next week, okay na kayo natin. Umulan lang kasi kapon ang gagawin. Ang gagawin sila sa now, panghuli. Because God is holy, is a holy God, then also God sanctifies us in that sense. Sabi sa Leviticus 22:29, sa panghuli, sabi rito, I am the Lord. Sa Leviticus 22, lagi niyang dinidiinan yung I am. I am the.
Lord. Lord is Yahweh. I am Jehovah. Siya yung I am. Ano yung sabi ng I am? Siya yung nandoon na sa simula pa lang. Walang panahon na hindi siya nag-exist. Siya ang Diyos na nakipagtipan. Ako ang nakipagtipan kay Noah. Ako ang nakipagtipan kay Abraham. Ako ang nakipagtipan kay Adam na nakikipagtipan sa inyo at nakipagtipan sa kanyang simbahan. I am. Kaya sa verse 1, which is very important sa atin, since nakipagtipan because God is a holy and as a holy people, you shall keep my commandments. Sinabi ba ng Diyos na you shall keep my commandment? Ito ba yung nakikiusap ng Diyos? No. Hindi siya nakikiusap. Inuutusan niya tayo. Shall keep my commandment and do them. Ito yung utos. Sabi niya, inulit niya ulit I am the Lord. Bakit siya? Makita niyo yung context nito. Sa huli sa verse 20, who brought you out of the land of Egypt, for I am the Lord. Biro mo, from verse 20 hanggang 33, bilang yung sinabi yung I am the Lord, apat. Diniinan niya talaga, I am the I am. I am the one. I am the Savior. I am the Messiah. I am the one who being promised. I am, sabi niya, and I am the Lord. Pag sinabing the Lord, because God bought us from our sin and death. From Egypt, inalis niya tayo, kaya siya ang Panginoon natin. Walang ibang Panginoon kundi siya. Siya nag-rescue sa atin. Yung nagligtas sa atin, siya yung mahal sa atin. Sa kabila ng katigasan ng ating mga puso. Kaya sabi niya, sa verse 32, you shall not name my holy name, that I may sanctify. Huwag niyong napastanan ng aking pangalan. Iningatan ng Diyos yan. Among the people of Israel, sabi niya, I am the Lord who sanctify you, who brought you out of the land of Egypt, because I am the Lord. Ang Diyos ang aking Panginoon. Siya ang namumuna, siya ang masusunod. So we are told to keep the commandment and do them because He is the Lord, He is Yahweh. And we should not profane His name. God is our sanctifier, sanctifies us, He saves us, and He is the great I am. So this is my conclusion. Tayong lahat ay binanal ng Diyos at patuloy na pinababanal sa ating buhay. Alam niyo ba ang bunga ng Holy Spirit sa atin? Tayo ay binabanal. Jesus sanctified us and He sent the Holy Spirit as a sanctifier. Banal tayo at pinababanal. Saan tayo naging banal? Kay Kristo. Dahil binili niya tayo, binayaran niya ating kasalanan sa mata ng Diyos, banal tayo. Pinadala niya ang banal na Espiritu para i-convict tayo sa lahat ng mga kasalanan. That's why on the road to eternal life, lumalakad tayo ngayon sa kabanalan sa Panginoon. Nadadapa ba? Yes! Kaya hanggang kailan ka madadapa? Hanggang dulo ng buhay mo, maaari ka madapa. Pero ang Diyos, pinababanal ka. Hindi niya hinahayaan na tayo ay manatiling nakadapa sa buhay na ito. Patuloy dapat tayo bumabangon. Kaya pag may mga taong nadarapa, huwag mo siya igit-git sa pagkadapa. Dapat natin tinutulungan because we have the same Spirit. Ito ang purpose ng Holy Spirit sa atin, na ang sino mang madapa, ang malugmok sa pagkakasala ay maitayo siya. Because of the works of the Holy Spirit. Pag walang Holy Spirit, pag merong nadapa, merong nalugmok, ilulugmok pa ulit siya. Para bang ibabaw ka pa niya sa hukay. Pero dahil we have the Spirit of God, tayo mismo, sa sarili natin, pinababanal tayo ng banal na Espiritu. At kung meron man, sa among the brothers, among our sisters, na nagkamali, dapat iahon sila. At dapat din silang kumahon. Kasi meron kasi, na-enjoy yung putik. Nadapa sa putikan, pero na-enjoy na yung putik. May kasabihan, kung dumapo ang ibon sa iyong ulo, ay wala mo na kasalanan.
Pero kapag ang ibon ay nakapag-build ng ugat sa ulo mo, you're enjoying it sa buhay. And we don't like that. And confirm, yung nag-Bible study kami, na ang Holy Spirit ay walang abdo. Tama pala yun. Wala pala talaga siyang abdo. Ibig sabihin nun, walang kapalitan. Sabi ng isang pastor. Kaya ang one of the reasons na nagsisignify ang dove ng Holy Spirit is just because wala siyang kapalitan sa kanyang katawan. So, bilang isipin din, in some sense, maganon tayo, no? Yung the Spirit na, so nakakalitan. Kapag problema, nagbunga ba ng kapalitan sa puso mo? Kami ka lang problema, okay na yun. Kaysa walang problema. Ano ba mas masarap? Ang walang problema o maraming problema? No, mas mahirap yung wala kang problema kasi patay ka na nun. Wala ka na sa mundo. Yung mga taong, sabagay, yung mga wala kay Kristo, mas bigat ang problema nila. No? Pero ibig sabihin, in that sa mundong ito, marami ng problema. Nakakalungkot nga, meron isang professor, I think, from Bihan. Bata pa to. Nagpakamatay dahil sa bigat ng problema. Ano na? Nagtatrabaho na, maayos na. Parang edad lang nito, nasa 40. Nagpakamatay sa bigat ng problema. Sa mundong ito, marami talagang problema. Bakit kung pipipilin ang buhay kung maraming ang problema? Hindi naman maalis yung problema na. No? Hayaan lang na maraming problema kasi nilipas din yan. Tingnan niyo. Di ba karanasan ko, karanasan niyo yan. Sigurado ko yan, karanasan niyo. Ang dami niyong naging problema sa buhay. At yung problema niyo na yan, parang walang solusyon ng panahon na yan. Parang gusto mong putulin na rin yung hininga mo. Yung parang, pag yung hininga mo ganun, parang gusto mong mawala na siya. Pero at the end of the day, natapos din. No? Buhay ka pa hanggang ngayon. Natatapos din ang problema. Dumadaan tayo sa problema, pero natatapos din. Ang bigat sa mga panahon dumadaan sa iyong problema, pero ano gagawin mo? Hindi magtiwala ka sa Panginoon kasi sinong nagpadala ng problema sa iyo? Ang Diyos. Tatampo ka ba sa Diyos? Sabi niya, kung gusto kong patigasin ang puso mo, patigasin ko. Kung gusto kong kahabagan kita, kahabagan kita. Anong mo doon, kung may problema ka, patigasin mo pa puso mo? Hindi, siyempre. Sa iyong banal na espiritu. Kahabagan tayo ng Panginoon. That will be the moment. Panginoon, patawarin mo ako. Kahit nga tayo dumating ang problema sa atin na mabigat, hindi pa rin natin pwede sisihin ng Diyos eh. Dahil sa totoo, pwede niyang husgahan na lang tayo sa buhay na ito. Na hindi tayo makaranas ng magagandang bagay. Just pa rin ang Diyos doon. Bakit nangyayari yun? Dahil sa ating kasalanan. We are not worthy. Tandaan niyo lagi yan. We are not worthy buhay sa mundong ito. All God's grace lamang ito. Kaya anuman ang dumating sa buhay natin, pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay. Mabigat na problema, salamat Panginoon. Matatapos din yan. Walang problema hindi natatapos. Nung dumaan ako sa mga problema, sila Pastor Pedro ang naging katuwang ko, sabi niya. Pinikwento, pag ganito pa ng kabilang ng problema, parang gusto mo na mamatay yan. Kaya sabi ni Pastor Pedro, hindi makakaranasan ko. Na yung parang gusto mo na wala sa mundo. Pero hindi. Ang Diyos ang nagpapakibay. And you will become a stronger person after that life. Laging, ito yung mga kasabihan ng dito, yung madalas natin naririnig. There's a quietness after the storm. Pero, pag natigil bang storm, wala nang storm, ganun pa rin. At sa panahon natin ngayon, wala nang signal number 1 nata. Pag dumating dito, mga signal number 3 and 4, naglalaro na lang dyan. No? Kahit nga ang bagyo, palala na palala. O, sino may dala ng bagyo? Ang Diyos! Sino ba magdadala niyan? Kaya ba ni Satanas yan? Ang Diyos, dahilan kung may bagyo.
Siya lang ang may kapangyarihan, may otoridad sa lahat niya. Kaya kung may bagyo, anong gagawin natin? Magtiwala sa Kanya. Pwede ba tayo mamatay sa bagyo? Oo naman. Kasi tandaan natin, pakasalanan tayo. And God knows where God will end our life. Sana nga kung makakapamili tayo ng kamatayan eh. Meron bang tao na pwedeng mamili ng kamatayan? Minsan kahit yung mga napakabuting dati na sa Israel, what happened? Sabi kayong mabubuti na maraming senting tao na mamatay. Maraming doon, takot sa Diyos, pero namamatay. Alam niyo yung pangyayari ng isa doon? Yung mga kabataan, nagkaroon lang ng party doon sa may border ng Gaza at ng Israel. No? Dumating yung Hamas, pinagbabaril sila. 247 natin, na kabataan namatay on the spot. Diba? Kapatayan dumarating. Kung makakapamili ka lang, minsan maganda pa yung nagkasakit ka ng konti. Hindi naman na-hospital ka tapos 300,000 babayaran sa hospital. Huwag naman sala. Maganda na rin yung nagkasakit ka ng konti, hindi lang ka, tapos dadalawin ka ng mga anak mo, pamilya mo. Tapos nang nakita mo na sila, dumalaw sa'yo, bigla ka na lang natigod. Maganda yun. Yun ang maganda kabayan, gano'n. Kahit hindi minsan yung natulog ka. Di ba, minsan yun ang gusto natin, yung matutulog ka na lang, kinabukasan patay ka na. Hindi ka man lang nakapagala sa pamilya mo, di ba? Oy, paalam na. Hindi mo man lang sila nakausap na tatigaw ka ng tulog na. Maganda pa minsan yung nagkasakit ka ng konti, lahong naman pala ang sakit. Baka napatay ka na, sabog naman kayo sa ulo. Huwag na magbagyari yan sa atin. Pero that is something we cannot choose. Ang Diyos din ang maglalatag ng lahat ng yan. Ang kamatayan, ang buhay at kamatayan galing sa Diyos. Dahil lagi. Kaya pag may namatay, lagi tayo magpupuri pa rin sa Panginoon. Sa Kanya. Salamat tayo. Naging binigay siya sa atin. Malikling oras man, o mahabang oras. Binigay sa atin, pinayaran. Naging bahagi na masaya natin buhay. Pero talagang buhay. Pag nawala siya, ang Diyos din na may kakayahang bumawi. Pero magtiwala ka sa Diyos. Nawa, sana katulad ni Job. Maganda rin nangyari kay Job. Lahat inalis sa kanya. Kayamanan, pamilya, inalis. Tinira pa yung asawang bungangera. Jadi sana, prayer na siguro, hindi ko pa sinama to. Pahihirapan lang ako nito ang mga pero tinira ng Panginoon sa kanya, yung asawa niya parang tikatik ng alam niyo ba yung patang ng ulubog? O kaya yung gripo na mayroong tulo, tapos nakakainis kaya yun. Diba? O tinira kay Job yung asawa niya, gano'n na gano'n, magag gano'n. Tapos pinuntahan pa niya mga kaibigan, gano'n. Hindi nakatulong kay Job. Pero, nagtiwala sa Panginoon, at the end of the day, binalik lahat sa kanya ng Panginoon. Pwede gawin ng Diyos yun, pwede naman hindi rin. Yung nangyari kay Job, pwede gawin ng Diyos, pwede hindi rin. Pwede ikaw ay naglilingkod sa buong buhay mo na pwede rin gawin ng Diyos na hindi ka makatikim ng anumang sarap sa mundo. Kasama ng tinag. Pero sa kabila na, paglilingkodan mo ang Panginoon. You know what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi niya, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, kayo, ito, mga hindi nagsamba to. Dalhin sa ako yan. Pero sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, i-recant nyo lang yung faith nyo, hindi na kayo, hindi na kayo lulutuin. Sabi niya, yung ginawa niyong debuto na yan, hindi ko sasambahin yan. Kumbaga parang kahit patayin niyo kami, bubuhayin kami ng Diyos, sabi niya. Iingatan kami ng Diyos. Pero ito sabi nila, pero kahit hindi kami ingatan ng Diyos, hindi namin sasambahin yan, sapagat ang puso namin ito para sa Panginoon lang. Yun ang ganap, sapat na paglilingkod. Kahit anong mangyari, maglilingkod sa Panginoon. Ay, di manalangin.
Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Sa mga sulat na inilagay mo sa Levitico, that those who are priests, since all of us believers are God's priests, that we serve you because you are a holy God, and we should not profane your name. That we serve as your witness, a good witness of the church, a good witness of our Lord Jesus Christ. That we remain steadfast in your love. That we will serve you all of our lives. Makaranas man ng gana, makaranas man ng walang sagana, makaranas man ng kahirapan, ang buhay na ito ay para sa iyo. Hiram mo lang sa amin. At dapat ka naming papurihan. Ikaw ang Diyos na nagpalaya sa amin. Pinalaya mo kami sa kasalanan at sa sumpa, sa kamatayan. Kaya purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa pangalan na aming Panginoon Hesus. Amen. Consider tayo po lahat. Gamitin po natin, praise God from whom all our blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. 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 Sa panguling awit, Gloria Patri, glory be to the Father. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world